ingay sa dami ng tinig. May isang pangakong sa puso ay tinig. Hindi matitinag, hindi mabubura, sandigan ng bayan, gabay sa tuwina. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan sa mandako ng mundo. Mula sa lansangan hanggang sa himpapawid, ang tunay na kwento aming ihahatid. Walang kinikilingan, walang itatago, dahil sa Bigwas News ang tama ang plano. Bigwas na tumatama sa maling balita, liwanag sa dilim, pag-asa ang dala. Sa bawat pag-ulat, dangalang kaakibat, para sa Pilipino, kami ay laging mula. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan, saan mang dako ng mundo. Bigwas News Philippines, katotohanan, serbisyo, Pilipino. Anong oras na? Oras natin mga kabigwas, ganap ng alas 6:20 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. Narito ulit ako upang makasama at mag-ulat po ng balita ngayong araw ng Marso 24, 2026 para sa Arangkada Bigwas Balita. At tayo po itutuko muna sa atin pong ulo ng mga balita. Arangkada Bigwas Balita Headlines. Dalawang piloto nasawi matapos bumangga ang eroplano sa fire truck sa New York. Trump ipinagpaliban ng banta ng pag-atake sa Iran. Tehran itinanggi ang negosasyon. DILG hinikayat ang mga LGU na magtipid ng 20% sa konsumo sa kuryente at krudo. Bagong 3-term schools calendar aprobado. ACT Party List tutol sa reforma. NBI pinaiigting ang pagtugis kay Atong Ang. Lokasyon patuloy na biniberipika. Undersecretary ng Department of Health tinanggal ng presidente. Dalawang piloto nasawi matapos bumangga ang eroplano sa fire truck. Isa po yung samang sa headlines ng ating mga balita. At tayo pitutuko naman sa detalye ng ating mga balita. At para po ito sa
Balitang International. Bigwas International. Dalawang piloto nasawi matapos bumangga ang eroplano sa fire truck sa New York. Nasawi ang dalawang piloto matapos maganap ang isang malubhang banggaan sa pagitan ng eroplano ng Air Canada Express at isang fire truck sa runway ng LaGuardia Airport sa New York City nitong Marso 22 taong kasalukuyan. Batay sa paunang ulat, papalapag na sana ang flight AC-8646 mula San Montreal na pinatatakbo ng Jazz Aviation nang maganap ang insidente bandang alas 11:14 o 40 ng gabi. Sa kabila ng lakas ng impact, ligtas ang 72 na pasahero at 4 na miyembro ng crew, bagaman may iilan na nagtamo ng bahagyang pinsala. Agad namang isinara ang paliparan kasunod ng insidente habang nagpatupad ng ground staff ang Federal Aviation Administration. Dahil dito naapektuhan ang operasyon ng himpapawid kung saan mahigit 500 flights ang kinansela o inilihis patungo sa John F. Kennedy International Airport at Newark Liberty International Airport. Malaki ang pinsalang tinamo ng cockpit ng eroplano na siyang pinaniniwala ang dahilan ng pagkasawi ng mga piloto. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang FAA katuwang ang National Transportation Safety Board upang alamin kung bakit may fire truck sa runway sa mismong oras ng paglapag ng eroplano. Nagresulta ang insidente ng matinding abala sa libo-libong pasahero at itinuring na isa sa mga pinakamabibigat na aksidente na nasabing paliparan sa mga nagdaang taon. Patuloy na sinusuri ng mga otoridad kung may kinalaman ng operational lapse, kakulangan sa koordinasyon o iba pang salik na naganap sa trahedya. Trump ipinagpaliban ng banta ng pag-atake sa Iran. Tehran itinanggi ang negosasyon. Ipinagpaliban ni US President Donald Trump ang planong pag-atake sa mga power plant ng Iran matapos niyang ihayag na nagkaroon umano ng makabuluhang pag-uusap ang dalawang panig. Isang pahayag na agad namang pinabulaanan ng pamahalaan ng Tehran. Ayon kay Trump, nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na naglalayong tuluyang maresolba ang tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi niya itinuloy ang naunang itinakdang 48 hours na ultimatum kung saan nagbanta siyang sisirain ang mga pasilidad ng Iran kung hindi bubuksan ng Strait of Hormuz. Kasunod ng anunsyo, agad na nagkaroon ng pagbaba ng presyo ng langis at gas sa pandaigdigang merkado, senyales ng bahagyang pagluwag ng tensyon sa rehiyon. Bago ang naturang pahayag, nakipag-ugnayan din si Trump kay UK Prime Minister Keir Starmer kung saan kapwa nilang binigyang diin ang kahalagahan ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz upang maibalik sa normal ang galaw ng pandaigdigang kalakalan at shipping. Sa kabila nito, iginiit ng isang hindi pinangalangan ng source mula sa isang Iranian news agency na walang naganap na direktang pakikipag-usap sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Lalo pang nagpapalabo sa tunay na estado ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. At para po sa ating balitang national, Bigwas Balita National. DILG
hinikayat ang mga LGU na magtipid ng 20% sa konsumo sa kuryente at krudo. At ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Roberto Villegas. Ang Department of Interior and Local Government, DILG, sa lahat ng mga lokal na gobyerno sa bansa na magbawas ang mga ito ng mula 10 hanggang 20% sa kanilang paggamit ng enerhiya at krudo. Alinsunod ito sa isang memorandum circular na inilabas ng DILG para sa malawakang pagtitipid bilang tugon sa ibinabang mandato ng punong ehekutibo bunsod ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East region na nakakaapekto sa pandaigdigang supply ng kuryente. Iginiit ng kagawaran ng interior at pamahalaang lokal ang kahalagahan ng bahaging kampanin ng mga lokal ng gobyerno para sa pagtataguyod ng energy efficiency o ang kahusayan sa pagtipid ng paggamit ng enerhiya. Ayon sa DILG, kabilang sa mga rekomendasyon para sa pagtitipid ng kuryente ay ang pamamaraan ng pagpapatupad ng 4-day on-site work arrangement o work from home setup, maging ang pagpapaigting ng paggamit ng virtual meetings at limitasyon sa mga hindi kinakailangang pagbiyahe ng mga kawani ng pamahalaan. Binigyan din pa ng DILG na nakatitipid na hanggang 20% sa konsumo sa kuryente ang pagsasagawa ng maliliit na adjustment sa bawat araw na operasyon ng gobyerno. Ipinuntos din ng naturang kagawaran na hindi dapat mabinbin ang paghatid ng mga importanteng serbisyo publiko, partikular na sa aspekto ng pangkalusugan at pangkabuhayan maging sa pagtugon sa panahon ng emergency. Mula sa Metro Manila, Roberto Villegas nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. At tayo po yung muling tutuko naman sa isa pa po nating balitang nasyonal. Okay, so bago pala po tayo tumungo sa ating balitang nasyonal, babalik po tayo lamang pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May minanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Title Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo.
Oras po ating makabigwas ay ganap ng alas 6:32 ng umaga at yan po ay hatid sa atin ng JNQ Docs Land Titling Services pala yun. At tayo naman po ngayon tutungo sa atin pong isa pang balitang nasyonal. Bagong 3-term school calendar, aprobado. Ak party list tutol sa reforma. Inaprubahan na ng Economy and Development Council ang pagpapatupad ng bagong 3-term school calendar na sisimula sa school year 2026 to 2027. Ngunit agad nitong sinalubong ng pagtutol mula sa Alliance of Concerned Teachers. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aproba sa panukala ng Department of Education noong Marso 19. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, itinuturing ng konseho ang reforma bilang mahalagang hakbang upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Sa ilalim ng bagong eskema, papalitan ang kasalukuyang 4 na academic quarters ng 3 termino. Layunin nitong mabawasan ang pagkaantala lalo na't umaabot na sa 53 araw. Ang nawalang school days noong school year 2023 to 2024 ayon sa DepEd. Nakapaloob sa bagong kalendaryo ang 5 araw na opening block na nakatuon sa learner profiling at paghahanda ng mga paaralan. Susundan nito ng humigit kumulang 16 araw na tuloy-tuloy na pagtuturo o instructional block. Ang mga aktibidad tulad ng pagdiriwang ay ililipat sa 2 linggong end of term block kung saan isasagawa rin ang remediation para sa mga mag-aaral at wellness program para sa mga guro. Sa kabila nito, mariing tuligsa ng ACT ang polisiya at tinawag itong minadaling hakbang na umano'y hindi tumutugon sa mas malalim na suliranin na sa sektor ng edukasyon. Iginiit ng grupo na tila pinapataw ang desisyon mula sa itaas ng hindi sapat na isinasaalang-alang ang pananaw ng mga guro. Bilang tugon, iginiit naman ng DepEd na dumaan ang panukala sa serye ng konsultasyon mula pa noong Enero 2026. Na dinaluhan ng mga magulang, guro, school teachers at ilang mambabatas bago tuluyang aprubahan ang bagong school calendar. NBI pinaiigting ang pagtugis kay Atong Ang. Lokasyon patuloy na biniberepika. Patuloy na sinusuri ng National Bureau of Investigation ang mga impormasyong natatanggap hinggil sa posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Charlie Atong Ang ayon kay NBA Director Attorney Melvin Matibag. Ayon sa opisyal, kasalukuyang biniberepika ang iba't ibang ulat dahil may mga nagsasabing nasa loob pa ng bansa si Ang. Habang may ilang impormasyon naman na nagsasabing nakalabas na ito ng Pilipinas. Dahil sa pagkakaiba-ibang ulat, masusing iniimbestigahan ng ahensya na ang bawat detalye upang matukoy ang katotohanan. Bilang bahagi ng pinaigting na operasyon, nagtalaga ang NBI ng isang espesyal na grupo na tututok sa paghahanap sa nasabing negosyante. Layunin nitong mapabilis ang pagtugis at matukoy ang eksaktong lokasyon ng akusado.
Sa kabila ng mga hakbang na ito, nananatiling hindi pa rin natatagpuan si Ang habang patuloy niyang kinakaharap ang mga kasong may kaugnayan sa pagkawala ng ilang sabongero. Kabilang sa mga isinampang kaso laban sa kanya ang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Samantala patuloy ang operasyon ng mga otoridad upang madakip ang akusado at mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng nasabing insidente. Undersecretary ng Department of Health tinanggal ng presidente at yan ay ating tatanggapin mula kay kasamang Don Robert Ramiro. Tinanggal sa pwesto ang isang undersecretary ng Department of Health matapos isumbong sa Pangulo ang nangyaring anomalya sa pagbili ng mobile primary care facility ng ahensya. Sinabi ni Undersecretary Gregorio Murillo na ang halagang 1.8 billion piso na pambili ng mobile clinic ay 25% lang sa kabuuang halaga ang nagamit na ipinambili ng medical primary clinic. Ito ay sasakyan na may dalang medical equipments na may kakayahang magbigay ng medical services na may laboratory, diagnostic at imaging. Dagdag pa ng opisyal na hindi di umano sinunod ang terms of reference sa pagbili kung kaya't marami sa pasilidad na ito ay hindi gumagana o hindi napakinabangan na dapat ay makinabang dito ang 83 lalawigan sa buong bansa, lalo na ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Naunang nabigyan ng MPCF ang lugar sa lalawigan ng Davao de Oro, Davao Oriental at Sultan Kudarat sa Cotabato. Sa kabilaan niya ng kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa ahensya ay tinanggal siya sa kanyang posisyon matapos siyang igiit ang anomalya sa kagawaran. Mula sa National Capital Region, Don Robert Ramiro naghuhulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Yan lang po ang ating mga nakalap na balita sa ngayong araw, Marso 24, 2026. At ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Leo Abile. Sa kalan pa rin po ng aming General Station Manager, Ma'am Yumi Cascara. Bago pala po tayo basahin po natin yung comment ni Sir Jeff Balahonda. Good morning, Sir Leo Abile, Kabigwas News Philippines. Yes po, so good morning din po, sir. At yung bago sa kanan pa rin po ng aming General Station Manager, Yumi Cascara. Sa aming pong Program Director, Sir Jeffrey Balahonda. Sa aming Marketing Manager, Ma'am Rose Dingding. Sa aming Station Manager, Sir Ronnie Abile. Sa aming Technical Side, Tech Aaron. Ako po nyo naging tagapag-ulat, Leo Abile. Magandang umaga sa inyong lahat.